Naranasan mo na bang maliitin ng ibang tao dahil lang sa estado mo sa buhay? Naranasan mo na ba na parang ang tingin nila sa'yo, walang kwenta na kung mawala ka man anumang oras, hindi ka kulangan ng mundo. Bagkus ay giginhawa pa dahil makukulangan ang makikihati sa kakarampot na biyaya sa mundo. Alam ko lahat tayo naranasan na siguro nating maliitin Pwera na lang kung ikaw talaga yung tao na pinanganak sa isang powerful at mayaman na pamilya. Pero kung ikaw ay pinanganak sa isang pamilyang mahirap, siguradong naranasan mo na ang pakiramdam na maliitin ka. Ang pakiramdam na tignan ka na parang walang kwenta. Hello everyone! Welcome back dito sa ating channel and syempre, no live on-cam video for today. Oo, mga static pictures na naman ang pagtsatsagaan nyo ngayong araw na ito dahil alam nyo na kapag weekend, pahinga ang ating skin sa mga lights ng recording. Anyways, wag na natin tong patagalin. Eto na po ang ating tampok na kwento for today's video dito lamang sa Dear Mama Mia. Marami sa atin ang nakaranas ng pang-aapi, pangmamata mula sa ibang tao sa ating paligid. Lalo na kung ikaw ay galing sa isang mahirap at hikahos na pamilya. Lalo na kapag ipinanganak ka sa isang mga magulang na parang ang tingin din ng iba ay walang kwenta. Automatic na ang tingin agad sa'yo, wala ring kakwenta-kwenta at wala ring magandang kinabukasan na naghihintay. Dear Mama Mia, magandang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga bumubuo ng programang ito. Alam ko po, Mama Mia, na mahirap ang bumuo ng ganitong programa. Sa totoo lang, pinangarap ko rin na magkaroon ng ganitong programa, kaya lang nahihirapan po akong mag-umpisa. So eto na lang. Imbis na gawin ko sa sarili kong channel, ibabahagi ko na lang sa inyo itong aking kwento para nang sa ganun medyo marami-rami naman ang maabot nitong tao. Mama Mia, alam ko na marami sa inyo ang makaka-relate dito sa kwento ko. Alam kong marami sa inyo ang nakaranas na rin nito. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Jenny. Kahit na hindi naman kontrobersyal o scandalous itong aking kwento, ayoko pa rin na malaman ng iba ang totoo kong katauhan. Ayoko na baka sumbatan ako ng mga taong involved dito sa kwento ko. Kaya para iwas na rin sa gulo, eto't itatago ko na lamang ang pagkakakilanlan ko. Mama Mia, panganay po ako sa 7 magkakapatid. Opo, 7. Hindi 3, hindi 4, kundi 7. Hindi ko alam kung kailan eksaktong nagsimula yung pakiramdam na para bang may nakapatong na mga mabibigat na kamay sa aking mga balikat. Pero bata pa lang ako, ramdam ko na yun. Siguro ganun kapag panganay ka. Hindi ko alam sa iba, pero bilang panganay, parang mas mabigat yata yung dala-dala natin kumpara sa iba pa nating mga kapatid. Mama Mia, pakiramdam ko po, parang hindi lang ako basta anak ng aking mga magulang. Para po akong kalahati ng mga magulang ko. Para akong extension ng kanilang pagkatao. Ganun ang pakiramdam ko.
Parang hindi ako dumanas na maging normal na bata. Parang kailangan bata pa lang. Dapat maging alisto na, maging mature na, maging responsable na. Ganun ang buhay ko. Mama Mia, hindi kami marangya habang kaming magkakapatid ay lumalaki noon. Kung tutuusin, hindi nga sakto yung mga salitang hindi marangya eh. Hindi yun tama bilang paglalarawan sa aming buhay. Mas bagay sigurong gamitin ang salitang salat, pobre, mahirap. Yun yata ang mga bagay o mga salitang bagay lang na ilarawan sa amin. Kami yung pamilya na 1 hanggang 2 beses lang kumakain sa isang araw. Mama Mia, ang kain po talaga namin ay tanghalian lang. Swerte na lang kung may hapunan. At lalong maswerte kung ang hapunan na yun ay matitirhan pa para kinabukasan para sa tatawagin naming almusal. Ganun po ang buhay namin. Siguro kulang pang salitang isang kahig, isang tuka para ilarawan yon. Kapag wala talagang makain, kapag wala talagang nadilihensya ang aking mga magulang, tubig-tubig na lang muna. Minsan, kape na may asukal. Yun ay kung may asukal pa. Minsan, Mama Mia, kapag nakahingi kami sa aming mga kamag-anak ng tutong na kanin, yun po ang pinapartner namin sa kape. Ang tatay ko, mabait naman, Mama Mia. Hindi nga siya katulad ng ibang ama eh. Napakabait ni tatay. Masipag din siya. Kung tutuusin, lahat ng pwedeng gawin ay gagawin niya para sa amin na kaniyang mga anak. Kaya lang sa bansang Pilipinas, kahit gaano ka pa kabait, kahit gaano ka pa kasipag, kulang na kulang pa rin yun. Hindi pa rin yun sapat, lalo't hindi po patas ang oportunidad sa lahat ng tao. Alam ko bata pa lang ako, Mama Mia, na may mga tao na talagang pinagpapala at may tao namang pinagmamalas. At kami yun. Kami yung pinagmamalas, Mama Mia. Hindi ko nga alam kung naging masaya ba talaga ang childhood ko o puro na lang kalam ng sikmura ang maaalala ko kapag binabalikan ko ang aking kabataan. Mama Mia, ang tatay at ang nanay ko, punong-puno na ng utang sa tindahan na malapit sa amin. Hindi mo naman sila masisisi dahil ang inuutang nila hindi naman po pang bisyo o pang kapritsyo lamang. Kung titignan mo ang listahan namin na napakahaba sa mga tindahan, ang laman talaga noon ay bigas, sardinas, instant noodles, at minsan mantika at toyo. Isinusulat iyon ng nanay ko sa maliit na kwaderno. Tapos pinupunit. Tapos, yun ang dinadala naming magkakapatid sa tindahan para umutang at humingi ng pabor. Babayaran na lang daw po kapag sahod na. Yan ang lagi kong sinasabi sa tindera ng tindahan. Pero minsan, nade-delay po ang sahod. At minsan, kulang na kulang pa. Minsan naman, merong ibang mas kailangang unahin. Kaya ang utang sa tindahan ay nahuhuli. Ang ending, hindi na kami nakakaulit. Hindi na kami nakakapangutang pa
dahil hindi na kami binibigyan at hindi pa kami bayad sa aming utang. Nako, uutang na naman kayo. Hindi nyo pa nga bayad yung nakaraan eh. Alam nyo, kung binayaran nyo na sana tong utang na to, nairolyo ko na sana sa negosyo, baka kumita pa to eh. Yan ang naririnig ko sa tindera ng tindahan kapag uutang na naman ako kahit hindi pa fully paid ang utang namin. Mama Mia, kapag may atraso ka sa utang, iba po ang tingin sa'yo ng mga tao. Lalo pa kung yung tinderang inuutangan mo ay katulad nung tindera ng tindahan sa amin. Walang pakundangan sa pang-aaway sa akin. Walang pakundangan sa pagpaparinig. Kesyo, magaling lang daw kaming umutang. Itinain na namin yung aming mga kinain pero ang pagbabayad ay lagi naming dinedelay. Alam nyo, kayo talagang magkakapatid. Kawawa kayo, dyan kayo napunta sa mga magulang na yan. Ewan ko na lang talaga kung lalaki kayong maayos. Kawawa talagang mga bata, ano? Yan ang lagi kong naririnig. Lalo na kapag may ibang tao sa kanyang tindahan, Mama Mia. Pakiramdam ko noon, peke lang naman ang pagmamalasakit niya kuno sa aming magkakapatid. Mas ramdam ko noon na pinapahiya niya ako sa harap ng ibang tao. Kung ngayon siguro iyon nangyari, Mama Mia, pwede ko siyang i-video at i-post sa social media at baka mag-trending pa siya, 'di ba? Pero noon to nangyari. Noong mga panahong wala pang kamera ang lahat ng bahay. Noong mga panahon na ang balita ay naririnig mo lamang sa radyo at nakikita sa telebisyon ng kapitbahay mong maangat-angat sa buhay. Mama Mia, ewan ko lang din kung bakit yung mga inuutangan namin, hindi naman ganun kagaspang kapag ang mga magulang ko ang kanilang kaharap. Siguro, pakiramdam nila dahil mga bata kami, nadadala nila kami sa ganon. Nadadala sa sindak at siguro doon na lang din sila bumabawi. Yung sindakin kami, yung masaktan kami para kahit papaano, naramdaman nilang nakasingil din sila sa utang namin. Mama Mia, simula nung ma-delay po kami ng bayad sa isang tindahan sa utang namin, kahit nakapagbayad na kami, ay hindi na po kami pinautang ulit. Kahit nakapagbayad na kami, parang hindi na rin kami nakabawi sa aming atraso sa kanila. Mararamdaman mo naman yun eh, sa paraan ng pag-aabot nila ng sukli mo. Parang may pag-aalinlangan. Parang hindi sila sigurado. Sa tono ng boses nila, para pong may patalim na nakatago sa likod ng bawat salita. Sa mga bulong-bulungan ng mga tao kapag nakatalikod ka na. Bata pa ako noon, pero ramdam ko na ang bigat ng mga bagay na yun. Bata pa lang ako pero alam ko na ang pakiramdam kung paano ang mapahiya ng mga matatanda. Alam ko na ang pakiramdam na maglakad ka na parang may nakadikit na karatula sa likod mo na may nakasulat na palautang ako. Ganon. Ganon ang pakiramdam, Mama Mia. Halos nakakahiya ng lumabas. Halos nakakahiya ng pumunta sa tindahan. Pero wala akong magagawa eh. Kailangan kong umutang para makakain ang mga kapatid ko. Alam niyo naman siguro, Mama Mia, na may mga kamag-anak din tayo na kilala ka lang kapag may pera ka na. Nakilala ka lang kapag napapakinabangan ka na nila.
Aminin na natin, totoo yun. Kung hindi mo naranasan yun, napakaswerte mo. Pero sa amin na mga mahihirap, sa aming mga salat, danas na danas namin iyon. Yung pakiramdam na parang wala kaming mga kwenta kasi wala kaming pera. Yung pakiramdam na kahit kadugo at kamag-anak namin sila pa yung nangmamata sa amin. Mama Mia, may isang kapatid po ang tatay ko na medyo nakakaangat-angat sa buhay. Nakapag-asawa kasi siya ng may matino at magandang trabaho. Nakapag-asawa siya ng professional. Mama Mia, yung kanyang asawa ay isa pong seaman o seafarer. Kaya naman dahil malaki ang kitaan sa barko, may maayos silang bahay. May mga gamit na kumpleto. Mga gamit na kami noon ay hanggang tingin lamang. Mga gamit na alam namin yung mga may kaya at mga mayayaman lang ang makaka-afford. Meron silang malaking telebisyon. Meron silang refrigerator na laging puno ng kahit na anong mga pagkain at inumin. At tuwing may okasyon, birthday ng pinsan namin, para pong may piyesta sa kanila, sa dami ng mga inumin at pagkain, pati na rin sa dami ng mga bisita. Mama Mia, sa totoo lang, alam ko pong mali at masamang mainggit. Pero hindi ko mapigilan ang aking sarili. Sino ba naman ang hindi mangangarap ng ganung buhay? Sino ba naman ang hindi sasabihin sa Diyos na bakit napaka-unfair niya? Bakit hindi ganun at hindi katulad ng buhay nila yung buhay namin? Kapag dumadaan po sila sa tapat ng barong-barong naming bahay, ramdam na ramdam ko po yung pagitan, Mama Mia. Hindi naman nang iinsulto ang tita ko sa amin. Hindi siya nang iinsulto ng direkta. Pero alam mo yung pakiramdam na parang hindi ka kasali sa kanilang mundo? Ganun, Mama Mia. Kapag naglalakad sila noon sa daan, laging nakataas noo. Laging may malinis, maayos, at halos laging bagong damit. Mabango lagi, nakaayos lagi ang kanilang buhok at ang kanilang itsura. Samantalang kami, minsan, kupas ang damit na suot namin. Minsan naman may mga butas-butas pa sa gilid o mga itsura ng tahi. Mama Mia, yung kanilang mga gamit na halos hindi na mapakinabangan nila, sa amin po napupunta. Pakiramdam ko nung mga panahon na yun, para po kaming basurahan na tinatapunan ng basura. Yan, di ko na ginagamit yan. Ang pangit na ng kulay. Tapos, parang hindi na bumabango kahit anong labay kaya sa'yo na lang yan. Yan ang sinasabi sa akin noon ng pinsan ko. Sino ba naman ang hindi masasaktan dun, Mama Mia? Pinapamukha niya sa akin na basura na niya yung mga bagay na ibinigay niya. Sa'yo na lang yan. Yan ang lagi kong naririnig sa kanya. Na para bang, okay, dahil ayoko na nito, pangit na nito, sa'yo na, kasi bagay sa'yo. Mama Mia, minsan magtatama ang mga mata namin. Saglit lang yon, tapos iiwas din. Hindi po kami pareho ng paaralan ng mga pinsan ko. Kami nag-aaral sa mababang paaralan o sa mga pampublikong paaralan. Samantalang sila sa mga private school. Yung bag nila, yung digulong, Mama Mia. Yung mga gamit nila,
Kahit pencil case lang nila, mas mahal pa kahit pagsamasamahin pa ang gamit ko at gamit ng mga kapatid ko. Ganun kalayo ang agwat ng aming mga buhay. Mama Mia, hindi ko alam kung ako ba ang nahihiya o sila ang umiiwas sa amin. Minsan nakita ko ang pinsan ko. May kasama siyang mga kaibigan. Siguro mga kaklase o schoolmate niya dun sa magandang paaralan na pinag-aaralan niya. Uy, di ba pinsan mo yun? Tanong ng isa niyang kaklase. Hindi bakit narinig ko yung apelyido niya parehas sa middle name mo? Baka naman nagkataon. Wala akong pinsan na ganun eh. Ang sakit marinig, Mama Mia. Ang sakit na pinagkait at pinagkaila ka sa ibang tao. Hindi ko naman ikakayaman kapag pinakilala niya akong pinsan, pero ewan ko, bakit ang sakit sa pakiramdam na hindi kanya magawang angkinin bilang kadugo. Bilang bata, Mama Mia, may mga bagay kang hindi makakalimutan sa kabataan mo. May mga pangyayaring tumatak hindi lamang sa utak kundi maging sa kaluluwa mo. At isa ang bagay na yun na lubhang tumatak sa akin. Mga maliliit na eksena na hindi naman malaking gulo pero sapat na para umukit ng peklat at sugat sa puso ko. Lumaki kaming ang Pasko ay tila normal na araw lamang. Hindi katulad ng ibang mga bata o ng iba naming mga kamag-anak na kapag Pasko, excited sila dahil may matatanggap silang mga regalo mula sa kanilang mga magulang, may mga bagong damit, may mga masasarap na mga pagkain. Samantalang kaming magkakapatid, kapag Pasko, natutulog lang kami. Gigising sa umaga na ang tahi-tahimik ng mundo. Kasi kakatulog lang din ng mga tao eh. Katatapos lang ng kanilang kasiyahan sa pagsalubong ng Pasko. Pero kahit ganun, kahit normal na araw lang sa amin ng Pasko, masaya pa rin naman, Mama Mia. Masaya pa rin naman, lalo na kapag nagkaroon ng konting kita ang papa namin. At makapagluto si Mama ng pansit, tapos makabili kami ng tinapay. Yun lang, masaya na kami. Yun lang ang pagsasaluhan namin. Okay na kami. Tapos, kapag tapos na kaming kumain at magligpit ng aming mga pinagkainan, ang ginagawa naming magkakapatid ay nag-uusap-usap sa kwarto. Nangangarap na mag-iiba din ang buhay namin balang araw. Nangangarap na magkakaroon din kami ng masayang pagsalubong ng Pasko. Pero Mama Mia, hindi pala ganun kadali Kasi may mga bagay na kahit anong pilit mo, hindi talaga nangyayari sa'yo. Hindi dahil sa kulang ka sa kakayanan, kundi dahil walang dumadating na oportunidad para sa'yo. Noong nagkaroon na ako ng trabaho, hindi po ako nagkaroon ng malaking sahod. Sapat lang po ang sweldo ko para sa mga bayarin sa bahay. Kuryente, tubig, bigas, at baon ng mga kapatid ko. Kaya kapag dumarating na ang Disyembre, inaabangan ko talaga, Mama Mia, ang pagdating ng 13th month pay namin sa aming pinagtatrabahuan. Alam mo bang parang yun ang motibasyon ko sa buong taon na pagtatrabaho? Yun ang motibasyon ko para wag umabsent, wag lumiban kahit masama ang pakiramdam. Kasi kapag lumiban ako sa trabaho, maaapektuhan ang 13th month pay ko pagdating ng Disyembre.
At ayokong mangyari yon kapag may nag-aalok ng overtime, kapag may nagpapa-change ng schedule, kahit day off ko, kinukuha ko ang schedule nila. Kasi dahil doon, nadadagdagan din ang 13th month pay ko tuwing Disyembre. Mama Mia, yun po ay parang Christmas miracle sa akin. Yun ang milagro para sa akin sa loob ng isang taon. Hanggang sa dumating ang isang Paskong hinding-hindi ko makakalimutan. Napakamahal ng karne noon. Normal naman siguro tuwing Pasko nagmamahal ang lahat, lalo na yung karne, 'di ba? Kaya ang handa namin ay spaghetti, isang putahe ng ulam sa tanghalian, gulaman na asukal lang ang halo, tapos may medyo maputlang macaroni fruit salad. Fruit salad sana talaga pero mahal yung puro mga prutas. Kasi tuwing Disyembre, halos tumitriple ang presyo ng prutas. Kaya nilagyan ko na lang ng macaroni para dumami. Di hamak na mas mura naman yung macaroni kesa sa totoong prutas. Habang nagluluto kami, naaamoy ko ang usok mula sa kabilang bahay. Barbecue. Amoy na amoy ko. Naririnig ko rin ang tawanan nila, ang kalansing ng kanilang mga plato. Nahalata mong mga babasagin. Samantalang yung sa amin, mga plastic lang po ang plato namin. Dinig na dinig ko ang masigla nilang tawanan at usapan. Hindi naman po ako naiinggit. Pero aaminin ko rin na may kurot po sa puso ko tuwing naririnig ko yun. Aaminin ko rin, Mama Mia, na nasasaktan pa rin ako. This time, hindi na bilang bata na walang makitang panlaman ng tiyan sa mesa, kundi bilang isang ate na, bilang pinakamatandang kapatid na walang magawa para bigyan ng mas maganda at mas maalwan na Pasko ang kaniyang mga kamag-anak at lalong-lalo na ang kaniyang pamilya. Pagbalik ni Mama galing sa kabilang bahay, tahimik siya nung una. Oo nga pala, yung kabilang bahay na tinutukoy ko, yun ay ang bahay ng kapatid ng tatay ko. Bahay ng pinsan ko, Mama Mia. Yung pinsang sinasabi ko sa inyo, yung pinsang ikwinento ko kani-kanina lang. Umupo si Mama sa monoblock na upuan namin. Ilang saglit pa ay nagsalita siya. May barbecue sila doon. Pagdating ko, kumakain na sila habang binabarbecue pa yung iba. Hindi naman ako inalok Hindi man lang nag-alok ng pagkain nila. Nakita kong nalungkot ng sobra ang itsura ng mama ko. Kaya tinanong ko sila. Tinanong ko siya, gusto mo ba ng barbecue? Umiling siya, Mama Mia. Hindi. Pero kahit pakitang tao lang sana na aalukin ka, 'di ba? Hindi din naman ako kukuha dahil nakakahiya naman 'yon. Sa totoo lang, nung pumunta ako para maghatid ng mga nilabhan ko, hindi man lang nila ako tinapunan ng tingin. Yung tita mo lang ang nagbigay sa akin ng bayad nila. Tapos, hindi man lang ako inalok na magstay kahit konti. Mama Mia, sa totoo lang, mas nasaktan po ako para sa mama ko kaysa sa para sa sarili ko. Pinagsabihan ko siya. Bakit ka ba kasi pumunta doon ng ganitong may okasyon? Dinala ko lang naman yung mga pinalabhan sa akin ng tita mo Yung mga kobre kama nila. Mama,
pwede namang ipagpabukas yun eh. Bakit talaga tiniming mo tuwing Pasko? Baka isipin nila, gusto mo lang magpaimbita eh. Anak, ayoko ring isipin nila na nagmamalaki tayo. Gusto ko makita nila na parang wala lang. Doon ko na-realize, Mama Mia. Minsan, kahit ikaw na itong walang-wala sa buhay, ikaw pa rin itong natatakot na mapagkamalang mayabang ng iba mong mga kaanak at kapamilya. Simula noon, Mama Mia, simula nung marinig ko ang kwentong iyon ng nanay ko sa akin, ay may ipinangako ako sa aking sarili. Tuwing Pasko at Bagong Taon, maglalaan talaga ako ng budget para sa karne. Para may maihain kaming barbecue. Hindi para manginggit ng mga kapitbahay at ng ibang tao. Hindi rin para gumanti sa naranasan ng nanay ko. Kundi para hindi maramdaman ng mama ko ang pakiramdam na parang hindi siya nakikita. Ang pakiramdam na parang wala siyang halaga. Ayokong maramdaman ng mga magulang ko na mas mababa sila kaysa sa ibang tao. Kaya kahit gipit na gipit talaga ako, pinipilit ko talagang magtabi ng konting pera. Paunti-unti, barya-barya nga minsan. Minsan, Mama Mia, tuwing nagsisimula pa lang ang taon, nag-iipon na talaga ako. Para kapag sumapit ang Disyembre, may pang-barbecue kami. May pambili kami ng karne. Para wag na ulit maranasan ng nanay ko ang ganung pakiramdam. Noong una, Mama Mia, lalo pa nung hindi pa ako sanay na mag-ipon, konting karne lang ang nabibili ko. Mga ilang piraso lang. Pang-amoy nga lang halos eh. Pang mga kapatid ko lang, pang mga magulang ko lang. Kapag hindi kasya yung karne, kinakausap ko yung kapatid kong sumunod sa akin na uunahin muna namin ang aming mga magulang pagkatapos yung mga nakababata naming kapatid. Kapag may sobra, saka kami kukuha. Sa aming lahat, ako po ang pinakahuling kukuha ng barbecue. Yun ay kapag nasigurado ko nang nakakain na ang lahat. Ganun katindi ang aming pinagdaanan, Mama Mia. Ganun katindi. Pero habang tumatagal, gumagaan din pala ang buhay. Habang tumatagal, Mama Mia, makikita mong hindi ka pa rin pala pinapabayaan ng Panginoon. Hanggang sa na-promote ako sa trabaho ko, lumaki ang sahod ko, Mama Mia. At dahil doon, dumami din kahit papaano ang handa namin tuwing may okasyon. Lalo na tuwing Pasko at Bagong Taon. At ang barbecue, Mama Mia. Ang barbecue na kinainggitan at iniyakan ng nanay ko sa isang Pasko ay parang naging Christmas tradition na ng aming pamilya. Hindi dahil sa nagyayabang kami kundi dahil sa sugat na minsang tinakpan ko ng usok ng inihaw na karne. Mama Mia, sa totoo lang, masakit pong makita ang mga magulang mo na nakakaranas ng ganon. Inisip ko, ganon din kaya ang nararamdaman ng mga magulang ko noon nung kami ang nakakaranas na lait-laitin ng aming mga pinsan. Pero totoo ang kasabihan. Umiikot ang mundo. Ang buhay ay parang gulong. Hindi mo kailangang magmayabang. Hindi mo kailangang magmalaki. Dahil kung nasa maalwan ka mang sitwasyon ngayon, kung masaya ka man ngayon at nakukuha ang lahat ng gusto mo,
Hindi panghabang buhay na gano'n ang ikot ng mundo. Lumipas ang mga taon, Mama Mia. Nagkasakit ang kanilang padre de pamilya. Yung tiyuhin ko pong seaman, nagkasakit siya ng malalang sakit. Dahilan para hindi na siya makasampa ng barko. At dahil doon, nawalan po sila ng pagkakakitaan. Hindi din po kasi nagnegosyo ang tita ko. Siguro dahil nakapokus din siya noon sa pag-aalaga ng mga pinsan ko. Hanggang sa yung kanilang naipon, yung kanilang naipundar ay unti-unting nawawala. Unti-unting naglalaho. Unti-unting nagagastos o naibibenta. Mama Mia, yung dating bahay nilang punong-puno ng mga gamit, ngayon ay lumuluwang na. Wala na ang malaking telebisyon. Wala na ang magarang ref. May ref pa naman pero yung maliit. Hindi naman sila tuluyang bumagsak, Mama Mia. Hindi naman yung bagsak na walang-wala talaga. May trabaho na rin naman ang panganay nilang anak na halos kaidaran lang ng sumunod kong kapatid sa akin. Ang asawa nito ay kasali po sa mga programa ng gobyerno. Kasali doon sa mga binibigyan ng mga ayuda at kung ano-ano pa. Mama Mia, habang tinitignan at nakikita ko po ang sitwasyon nila, wala po akong naramdaman na kahit na anong tuwa. Hindi rin naman ako nalungkot. Siguro dahil alam ko na umikot na ang mundo. Alam ko na umikot na ang gulong. Bata pa lamang ako, alam ko na sa sarili ko, Mama Mia, na kailangan mong magsumikap dahil hindi laging iisa ang posisyon ng tao sa buhay. May araw na ikaw ang nasa ibaba, pero may mga panahon din na ikaw ang nasa itaas. At kailanman walang permanente sa mundo. Dahil sa isang iglap lang, pwedeng mawala ang lahat ng bagay na pinapahalagahan mo sa'yo. Walang permanente. Mama Mia, nakalimutan ko na halos ang nangyari noong Paskong iyon. Noong Paskong, hindi naging ganun karangya ang Pasko ng kabilang bahay. O baka mas tama pong sabihin na pinili kong hindi isipin at hindi alalahanin ang Paskong iyon. Pero nanatili ang tradisyon sa amin. Nanatili ang kagustuhan kong may barbecue dapat para sa mama at papa ko. Hanggang sa sumapit ang Pasko na medyo nakakaluwag-luwag ako, Mama Mia. Bukod sa 13th month pay, ay may pasurpresang bonus kasi ang kumpanyang pinagtatrabahuan ko dahil umabot na sila ng 75 years sa industriya. At dahil medyo matagal na ako sa serbisyo nung mga panahon na yon, isa po ako sa nakakuha ng mas malaki-laking pabonus. Nung nalaman ko yun, ay agad kong kinausap ang kapatid ko. Sabi ko sa kanya, maglechon kaya tayo? Kahit ulo lang ng baboy? Basta matawag na lechon. Kung hindi naman ulo, pwede namang lechon belly lang, 'di ba? Tumawa siya. O sige, ako nang bahala maglelechon. Sabi nung kapatid kong sumunod sa akin. Kaya naman, nagpabili ako ng ulo ng baboy, Mama Mia. Inihanda namin. Tinimplahan ng masarap na timpla ng kapatid ko. Pinagpuyatan talaga namin yung lechon na yon.
Kahit ulo lang yun, pinaghandaan namin yung magkakapatid. At habang pinaikot-ikot ng kapatid ko ang lechon sa bakuran namin, naaamoy ko ang tila amoy ng tagumpay, Mama Mia. Hindi dahil sa may pera na ako kundi dahil naramdaman ko na kaya ko nang ibigay sa pamilya ko ang mga dati pangarap lang namin, lalo na tuwing Pasko. Kinagabihan, Mama Mia, pagbukas ko, nagulat ako dahil may kumatok. Pagbukas ko ng pinto, kasi nga abalang-abala ang lahat sa paghahanda sa mesa, nakita kong naroon ang mga anak ng kapatid ng papa ko. Yung mga pinsan kong dati ay naglalakad na taas ang noo. Yung mga pinsan kong dati, hindi ako tinitignan at hindi ako kinilala bilang kanilang kamag-anak. Yung mga taong minsan na hindi man lang tumingin sa mama ko habang sila ay busy na kumakain ng barbecue. Maligayang Pasko, pinsan, sabi nila. Makikikain lang sana, sabi nila ng may ngiti. Hindi ko alam noon kung anong nararamdaman ko sa sandaling iyon, Mama Mia. Galit ba? Gusto ko ba silang sagutin ng sarcasm? Nakaramdam ba ako ng tuwa at tagumpay? Wala po akong mahanap na kahit na anong sagot sa sarili ko. Pakiramdam ko lang ay parang may katahimikan sa loob ng puso ko, Mama Mia. Ilang saglit ang lumipas tapos ngumiti ako. Sige mga pinsan, pasok kayo. Pagpasensyahan nyo na tong bahay sabi ko. Agad naman silang winelcome ng mga kapatid ko at ng mga magulang ko, Mama Mia. Umupo sila sa loob. At alam nyo ba kung anong nilanta kanila? Yung letsyong ulo ng baboy. Yung pinaghirapan namin. Yung simbolo ng pagbangon ng aming pamilya. Tahimik lang akong nakatingin habang kumakain ang mga kapatid ko, ang mga magulang ko at ang mga pinsan ko sa mesa. Nag-uusap, nagtatawanan. Pagkatapos ay naglabas pa ang nakababata kong kapatid ng mga inumin. Siya pala ang bahala sa inumin. Di namin alam na umorder pala siya at may pera na rin siya dahil may trabaho na rin siya nung mga panahon na yon. Nagkakasiyahan ang lahat. Dumating din ang tiyahin ko, pati na rin ang asawa niya. Inimbitahan sila ni Papa sa loob. Pinakain. Saktong-sakto talaga na sa araw na yun, medyo marami-rami ang pagkaing na ihanda namin, Mama Mia. Yung dating fruit salad na nilagyan ng macaroni, ngayon ay purong fruit salad na talaga. Ang sarap nyo palang magluto, insan, sabi nung pinsan ko doon sa aking kapatid. Nakangiti ako habang nakatingin sa kanila. Nakikita ko, Mama Mia, yung dating kami, yung dating mga batang kami na parang pinagkaitan ng tadhana. Yung mga Paskong natutulog lang kami sa gabi dahil walang handa at walang kapagka-pagkain ng aming mesa. Yung mga bagong taon, nagutom kaming natutulog ng mga kapatid ko. Habang kumakain sila ay tila nakikita ko ang mga bata kong mga kapatid. Yung mga kapatid ko na dati ay nagtatanong sa akin. Nagtatanong kung makakakain na ba kami sa susunod na Pasko. Kung ano kayang lasa ng barbecue.
kung ano kayang lasa ng cake na may icing. Mama Mia, sa totoo lang, hindi ko akalain na mapupunta kami sa ganitong sitwasyon. Never po kaming nagparinig sa mga kamag-anak namin. Sa mga kamag-anak namin na hindi po kami itinuring na kamag-anak nung kami ang nasa pinakamababa. Pagkain lang yun. Ang mahalaga, hindi kami nagdadamot. Ang mahalaga, hindi kami nagtatanim ng sama ng loob. Ang hindi ko alam, Mama Mia, pagkatapos pala ng Paskong iyon, ay may sorpresa pa palang naghihintay sa amin. Isang araw, pinatawag po ako ng boss ko. Ang sabi niya, yung branch ng company namin na nasa Singapore ay naghahanap ng magiging branch manager doon. Inirekomenda kita kasi alam ko na magaling ka. Alam ko na kayang-kaya mo yun. Talaga po, sir? Oo. May passport ka naman, 'di ba? Opo, meron po. Ano, payag ka ba? Yung sweldo mo doon, halos triple sa sweldo mo dito. Tapos, libre yung bahay. Ang gagastusin mo lang doon, yung pagkain dahil may transpo allowance naman. Ano, game ka ba doon? Pwede po bang kausapin ko muna ang mga magulang ko, sir? Oo naman, pero sana hindi pa matapos ang linggong to, makapagdesisyon ka na nang maayos na namin ang mga papeles, ha? Sige po, kakausapin ko agad ang mga magulang ko mamaya. Mama Mia, bago ako umuwi, ay dumaan muna ako sa lechon manok at bumili. Tapos bumili din ako ng ice cream at cake na may icing. Nilagyan ko iyon ng message. Message bilang pasasalamat sa mga magulang ko. Pagkatapos, pag uwi ko ay nagulat sila dahil ang dami kong dala. Ano to, anak? May pera ka pa ba? Katatapos lang nating maghanda sa Pasko at bagong taon na. Tapos eto na naman ngayon? Mama, huwag kayong mag-alala. May pera pa po ako. Tsaka eto po pang grocery natin dito sa bahay. Sabi ko sabay abot sa kanya ng 5,000. Naku, salamat anak. Mukhang hanggang bukas na nga lang yung bigas natin eh. Teka, ano bang meron? Bakit ang daming pagkain? Mamaya na po natin pag-usapan kapag nasa hapagkainan na tayong lahat. Nakauwi na ba po ang lahat? Si Bunso na lang ang hinihintay natin pero pauwi na rin yun. Mama Mia, pumasok muna ako sa kwarto ko. Nagbihis at saka nagpractice kung papaano ko isi-share sa pamilya ko ang magandang balita. Nung dumating na nga ang bunso namin ay tinawag na ako ng mama ko para kumain. Nung nasa hapagkainan na kaming lahat, bago mag-umpisang kumain ay nagdasal muna kami. Pagkatapos magdasal ay pinigilan ko muna sila. Binuksan ko na muna yung cake, Mama Mia. At pinabasa ko na muna sa kanila yung mensahe dun sa cake na yun. Halos maluha-luha ang nanay at tatay ko nung mabasa nila iyon. Pasasalamat ko kasi yun sa kanila eh. Bukod dyan, meron sana akong balita sa inyong lahat. Ano yan ate? Mag-aasawa ka na ba? Sabay na tumingin sa akin ang mga magulang ko. Natawa ako. Hindi pa no? Wala pa nga akong boyfriend? Mag-aasawa na agad? Mangingibang bansa na ako. Naku anak, hindi mo naman kailangang mangibang bansa. Okay naman tayo dito sa Pilipinas Mama, hindi ko po inaplayan tong pangingibang bansa ko. Parehong kumpanya pa rin pero sa ibang bansa yung branch. Tapos yung sweldo ko doon, sabi ng manager ko, halos triple daw ng sweldo ko dito. Kasi branch manager na ako dun eh.
Mama Mia, tuwang-tuwa ang mga kapatid ko at mga magulang ko. Pero nakita ko pa rin ang pag-aalala sa mukha ng mga magulang ko. Pagkatapos kumain ay kinausap ko silang dalawa ng masinsinan. Sabi ko ayos lang ako. Sabi ko, eto na ang oportunidad na pinakahihintay ko para tuluyan na talagang magbago ang buhay namin. Kahit nag-aalinlangan, kahit na ayaw nilang malayo ako, sa huli ay hinayaan nila akong magdesisyon para sa sarili ko. At tinanggap ko nga yung alok ng boss ko, Mama Mia. Agad inasikaso ng kumpanya ang mapapasukan ko doon. Pagkatapos, 1 buwan lang ang lumipas, ay lumipad na ako papuntang Singapore. Mama Mia, hindi po madali ang buhay sa ibang bansa, lalo na kung hindi ka sanay. Lalo na sa isang katulad ko na hindi sanay na malayo sa pamilya. May mga gabing umiiyak ako dahil namimiss ko ang pamilya ko. May mga pagkakataon na may sakit ako tapos walang nandyan para ako ay alagaan. Pero tiniis ko ang lahat. Sabi ko, ang lahat ng pagsusumikap ay may patutunguhan. Ang kapatid ko namang sumunod sa akin ay nag-abroad din sa Middle East, Mama Mia. Nagkaroon din kasi siya ng oportunidad. Yung iba naming mga kapatid ay pinatapos namin sa pag-aaral. Mama Mia, dahil sa pagtutulungan namin ng kapatid ko, na ipaayos na rin namin ang aming bahay at nabili din ang katabing lote na nakatiwangwang lang dati. Yung dating barong-barong naming bahay, yung dating bahay na yung sala sa umaga ay nagiging kwarto sa gabi, ngayon ay malaki na. Hindi na lang siya basta sala at kwarto. Meron na pong kusina, merong maaliwalas na sala, merong labahan, merong 8 kwarto kahit maliliit yung iba, at meron ding maliit na garahe para sa maliit na kotseng binili ng kapatid ko para sa mga magulang ko. Mama Mia, details na rin ang sahig ng aming bahay. At yung mga pader, gawa na sa semento. Hindi gaya dati na gawa lang ng manipis na plywood. Kung titignan mo ang buhay namin ngayon at ang bahay na nakatayo sa amin ngayon, hindi mo talaga maiisip na dumaan kami sa ganong hirap, Mama Mia. Hindi mo talaga maiisip na wala pa sa kalahati ng bahay na ito ngayon, ang bahay ng 7 magkakapatid noon na natutulog lang tuwing gabi ng Pasko. Mama Mia, natutuwa ako dahil nakikita ng pamilya ko at ng mga magulang ko ang pagsusumikap naming dalawa ng aking kapatid. Nung nakaraang taon lang, napag-graduate na po namin yung aming bunso. Tapos Mama Mia, naghahanda na rin siya para mag-take ng licensure exam for civil engineers. Mama Mia, maalwan na ang buhay namin kung pera po ang ating gagawing batayan. Maganda na po ang aming tahanan. May sariling kotse na ang aming mga magulang. Hindi mo na iisipin na kami yung mga mahihirap dati. Totoong kulang sa oportunidad ang karamihan sa ating mga kababayan dito sa sarili nating bansa. Totoong hindi lahat ng mga mahihirap tamad. Hindi lahat ng mga mahihirap walang pangarap. Yung iba, puno ng mga pangarap pero wala namang dumadating na oportunidad sa kanila. Kaya nga, nananatili tayo sa laylayan. Sa ngayon, Mama Mia,
Yung dalawa kong mga kapatid, yung sumunod sa akin at ang sumunod sa kanya ay may mga asawa at pamilya na. Yung sumunod naman at yung panglima ay may girlfriends na. Ang bunso na lang namin at ako ang walang love life. Kasi yung isa, part po ng LGBT community at may kinakasama na rin at dinala na rin siya sa Amerika. Ang balita ko ay nagpakasal na rin daw sila doon. Sa ngayon, wala nang pinoproblema sa pera ang mga magulang ko. Kapag nagkakasakit sila kahit maliit lang na trangkaso, agad-agad silang nakakapunta sa ospital para magpa-check up. Kapag may gusto silang kainin, hindi na mag-aantay ng Pasko o ng okasyon para makain ito. Kahit anumang oras, pwede na nilang bilhin at pwede na nilang hingin sa amin. Ako, Mama Mia, nandito pa rin ako sa Singapore. Dito pa rin ako nagtatrabaho. Wala pa rin po akong love life. Sa totoo lang, kinukulit na nga ako ng mga magulang ko Naunahan na raw ako ng mga kapatid ko. Baka daw maunahan pa ako ng bunso namin. Hindi ko alam kung bakit wala pa po akong boyfriend hanggang ngayon. Di ko alam kung dahil ba sa takot o dahil ba sa trauma ng mga naranasan ko noon. Hindi naman po ako naghahanap. Ang mahalaga sa akin, Mama Mia, masaya ako dahil naibigay ko ang mga pangarap ng pamilya ko sa kanila. Masaya ako dahil kahit sa kabila ng mga hirap na pinagdaanan namin noon, nagawa pa rin naming makaahon at nagawa pa rin naming bigyan ng magandang buhay ang aming mga magulang. Yung tita ko po at yung asawa niya, Mama Mia, ay nandun pa rin sa lugar namin. Yung bahay nila, hindi na kasing gara dati. Ang mga anak nila ay hindi po nakapagtapos ng pag-aaral. Pare-pareho pong nag-asawa ng maaga. Yung iba, member pa nga ngayon ng 4-piece. Yung iba naman, nakukuha sa tupad. Yung mga ayuda ng gobyerno. Mama Mia, hindi ko po ito ibinahagi sa inyo para maliitin ang mga kamag-anak ko. Hindi ko po ito ibinahaging kwento para po gantihan sila. Para po ipahiya sila sa maraming tao. Hindi po ganoon ang intensyon ko. Kaya ko po sinulat ang kwentong ito para maging inspirasyon sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Para isipin nila na kahit gaano pa kahirap ang pinagdadaanan nila, magbabago at magbabago ang kanilang sitwasyon. Ang importante, wag lang silang susuko. Ang importante, lagi lang silang lumaban ng patas. Masasaan ba't darating din ang oportunidad na para sa inyo? Basta wag kayong tumigil na mangarap, magdasal at maniwala na may magandang plano sa inyo ang Panginoon. Mama Mia, sa totoo lang, meron po akong ginawang page. Kasi nga nabobore ako dito sa Singapore Lahat ng mga kaibigan ko kasi, may mga sari-sarili ng pamilya. Kaya, mag-isa na lang ako lalo na tuwing may mga okasyon dito. Kaya ako naisipang gumawa ng page at channel. Pero hindi po ako kasing confident ninyo Hindi po ako kasing confident ng ibang mga vlogger na gumagawa ng sarili nilang mga content. Meron po akong mga nai-upload pero wala naman pong nanonood kundi ang pamilya ko lang. Siguro hindi lahat ng bagay ay para sa akin. Siguro ang pagbablog at pagsusocial media ay hindi talaga for me. Kaya naman, nung nakita ko po itong iyong channel, nung mapakinggan ko po ang iba't ibang mga inspiring na kwento dito, naisip ko na kahit hindi ako magiging influencer, hindi ako magiging content creator, baka pwede akong maging inspirasyon ng mga tagapakinig po ninyo, lalong-lalo na ng mga kabataan na dumadanas ngayon sa hirap.
Alam ko na yung mga kabataang nasa mahihirap na sitwasyon ngayon, baka doble pa ang hirap na pinagdadaanan kaysa pinagdaanan namin noon. Napakadali lang kasing ikumpara ng mga buhay natin sa buhay ng iba, lalo pat nandito na ang social media. Pero sana mapagkuhanan niyo po ng inspirasyon itong aking kwento. Sana sa mga kabataan dyan, mapagkuhanan niyo ng lakas ng loob itong kwentong ibinahagi ko ngayon. Magsumikap lang kayo, sumunod sa mga magulang ninyo, mahalin ang inyong pamilya, pasasaan ba't magbabago din ang inyong sitwasyon, pati na rin ang inyong kinabukasan. Maraming salamat po Mama Mia at naway marami pa po kayong ma-inspire na mag-share ng kanilang mga kwento sa buhay. Alam ko hindi ako ang may pinaka mahirap na pinagdaanan. Alam ko meron pa dyan na mas mahirap ang pinagdaanan kaysa sa akin. Kaya alam ko na sa mga susunod na araw, meron pong ma-inspire na magsulat ng kwento nila para i-share sa inyo. Hanggang dito na lamang po, Mama Mia. Maraming salamat. Lubos na nagmamahal, Jenny. Nako, ano pala no? Iba pala talaga kapag nakikinig ka ng kwentong mga ganito, yung kwento ng pagbangon, pag-ahon, kwento ng kahirapan, at hindi pagsuko sa buhay. Nako, congratulations sa iyo, Jenny, at sa iyong mga kapatid, 'di ba? Grabe naman ang upgrade ng inyong mga buhay. So, isa lang po si Jenny sa mga halimbawa na kapag hindi ka talaga sumuko, meron kang mararating, 'di ba? Sino pa diyan ang makaka-relate sa kanyang kwento? Sino pa diyan ang sobrang daming pinagdaanan sa buhay na akala niya hindi na makakaahon, 'di ba? Grabe 'yun, no? May experiences natin noon. 'Di ba? Naranasan niyo bang pagsarhan kayo ng pintuan habang kayo ay nakikinood ng telebisyon sa kapitbahay? Oh, naranasan nyo ba na kahit nakikinood lang naman kayo, kapag tuwing kainan na, nagdadabog yung, nagdadabog yung naglalagay ng pinggan at pagkain, yung mama nila, ang dami-dami na sinasabi, ang daming tao dito, bakit ganyan? 'Di ba? Naranasan nyo ba yun? Naranasan nyo bang mag-igib ng tubig sa malayong kapitbahay, sila lang kasi ang pumapayag na magpaigib sa inyo kasi naputulan kayo ng tubig? Oh, naranasan mo bang mag-aral, gumawa ng assignment na ang tanging ilaw na tumatanglaw ay ang ilaw ng maliit na kandila na papaubos na? Oh, naranasan niyo ba yung ganon? Naranasan ni Mama Mia yun. Charot. O, diba? Ang dami nating mga pinagdaanan, ang dami nating mga karanasan na dati, akala natin, napakahirap na, lalo na kung lumaki ka sa isang komunidad na kayo lang ang naiiba. Kasi kapag lumaki ka naman na pare-pareho kayo ng sitwasyon ng mga kapitbahay ninyo, hindi mo maiisip na mahirap ka, hindi mo maiisip na mahirap yung buhay. Pero kung lumaki ka tulad ni Jenny at tulad ko na nasa kakaibang environment na yung mga kapitbahay ninyo, yung mga anak, kumpleto sa gamit sa school, 'di ba? Bawat opening ng school year, may bago talagang sapatos, may bagong uniform, ganyan. Kayo pinaglumaan lang ng inyong mga pinsan. Oh. So, mako-compare mo talaga, may isip mo talaga, ay naku, kawawa ako. Hindi mo naman kasi hindi mo naman kasi kontrolado 'yun kasi 'di ba? Bata ka eh. So, masasabi mong kawawa naman pala ako. Kawawa naman pala kami. O, ganun na may isip ng isang bata. Lalo na kung iba ang kanyang sitwasyon sa sitwasyon ng kanyang environment, ng ibang mga bata sa kanyang paligid. So, mako-compare at mako-compare mo talaga. Ganun yun. 'Di ba? Pero, karamihan naman sa mga nakaranas ng ganito, karamihan sa mga naghihirap dati, nakaahon naman sa awa ng Diyos. So,
hindi po laging nasa baba tayo. May mga pagkakataon na ipaparanas naman sa atin ng kapalaran na kahit hindi tayo yung pumaibabaw talaga, at least hindi tayo nung nandun na bagsak sa lusak at lupa. Charot! Grabe naman. Anyways, maraming salamat, Jenny, sa iyong napakagandang kwento at napaka-inspiring na kwento na i-share mo dito sa ating programa. Thank you very much sa iyo. Nako, sa lahat po ng nakikinig sa atin ngayon, kung meron po kayong mga ganitong uri o kakaibang uri din ng kwento na nakaka-inspire, nakaka-shock, nakakatakot at nakaka-galit, nakakainggit, gano'n. Padala nyo lang yan, kahit anong kwento pa yan, email lamang po kayo, mamamiacdo0317@gmail.com. And syempre, nako, upon recording this video, hindi pa rin maayos ang sitwasyon ng ating mga kababayan, 'di ba? Na nasa ibang bansa. Hello po sa inyong lahat. Naway safe po kayo. Ayun, nawa po ay maayos lang ang inyong kalagayan. Sumunod po kayo sa kung ano man ang sinasabi ng government sa lugar kung nasaan kayo para at least masigurado natin ang inyong safety. And speaking of sigurado, nako, eto ang mga taong sigurado talagang nagmamahal sa atin, ang ating mga subscribers, pati na rin ang ating mga members. Maraming salamat sa mga bagong members at nananatiling member dito sa ating programa. Thank you very much sa inyo. Hi, ako kay Marlia Giana Shane, Jasmine Magbanwa, Miriam Gutierrez, Rose Arevalo, Rico Sedanco, Colleen Bueno, Gimaras Girl. Hello din kay Benson Boyser, kay Smack Dax, kay Dayan Martinez, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gail Easy. Hello din kay Mila Raduban at kay Freaky. Maraming salamat sa inyong pagmamahal at pagsuporta sa inyong abang lingkod na si Mama Minya. Charot, hello din ako sa atin pong mga subscribers and commentators. Ruby Ramos, Alcura Ukit, maraming salamat. Hello rin kay Marvy Montesilio, Jaime Rodriguez, Conan TV 1933, grabe naman talaga ito. Hi, nasa Riyadh daw siya. Tuloy pa rin ang trabaho kahit may mga kwitis sa langit. Hi kay Queen Yara, kay Jensen Beltran, tama po ba ang pag-pronounce ko ng pangalan nyo? Chappy Chapman, maraming salamat. Sai L604C, O4C. Ewan ko, LV Lapot, maraming salamat. Leonor de la Cruz at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Thank you very much. Hanggang sa susunod po nating kwento. Ako po ang inyong one and only Mama Mia na nagsasabing mag-ingat po kayo at mahal na mahal ko po kayo. Mwah, 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 mwah. Bye-bye!